Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers, Blessed New Year sa iyo. Ito yung reading mo for the year 2025. Ito yung pinakasama rin ng taon na yan. Ano yung mga ganap, mga posibleng paparating sa iyo, mga dapat mong malaman. Thank you so much, Pisces, sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. I am always grateful. Malaking tulong yung mga nag-like, subscribe, follow sa aking channel, sa aking page. Maraming salamat din sa mga nag-avail ng private readings, sa nag-avail ng membership subscription, yung mga nagsisend ng super thanks stars, pati na rin yung mga hindi nag-i-skip ng ating mga ads. Private reading, kung interesado ka, dumiretso ka sa aking official FB page. Kayo po ang magsadya doon, kayo po ang mag-direct message doon. So, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers, Pisces, tignan na natin ang iyong 2025. Kuha muna tayo ng dalawang cards dito sa green. Ito yung pinaka-highlights ng iyong year 2025. Kumbaga yung mga main theme, main event. O tayong dalawa lang, no? Career at saka happiness. Uy, mukhang magiging masaya ka itong 2025. Pwedeng related sa career mo o pwedeng sa ibang bagay. Basta may happiness na paparating sa iyo. And may mga o pwedeng iba career, promotion, or anything related sa career mo. Ano mang ganap yan. Yan na natin, Pisces. O, yung iba, kung nagsisik kayo ng job, kung wala kayong job, itong 2024, baka 2025, ito na. Ayan na yung chance, yung opportunity mo na makakuha ng trabaho. At mukhang magiging masaya ka naman dyan. Ayan. Wala isa dito. O, Libra energy daw, Pisces. Baka may kadil kang Libra o may Libra ka sa chart mo. Wow, new romantic cycle. Magbubukas. Kaya naman pala happy ka, Pisces. Yung iba magiging happy kayo kasi may person na darating sa buhay ninyo romantic. Magsisimula ng commitment or relationship. Okay? Tayo isa dito. Wombat spirit. Itong wombat spirit is be at home. Hindi ito pagiging taong bahay, Pisces, kasi nakikita ko nga magkakaroon ka na ng trabaho rito eh. Ito ay more on yung feeling na ikaw ay at home. Halimbawa, pagpasok sa isang romantic relationship, siguro itong person na to, mafe-feel mo na talagang masaya ka sa kanya, at peace ka, komportable ka sa kanya. Para ka nga nakahanap ng place na feel mo, welcome ka doon, feel mo parang pamilya ka. Parang ganun yung ano. So, whether ito ay romantic relationship or job na makahanap mo, magiging at home ka dyan, komportable. Okay? Ayan. Pagiging ano kasi ito eh, itong pagiging at home is pagiging relaxed, kampante yung loob mo, alam mo natanggap ka, belong ka doon. Yun, ito yun eh. So, meron ditong feeling na you are welcome, special, like a family member, kung sa trabaho man yan or friendship. Pero kung jowa mo yan, talagang ito na yung person na kung saan ay napapayapa yung kalooban mo. Komportable kang kasama siya. Okay? Feels like home. Yun na nga yun. So, tignan pa natin. Meron ka ditong something sa health mo, Pisces, to be aware of. Health. Wow, ito daw yung taon para ikaw ay mag-start ng Balik Alindog program, Pisces. Yan, siguro mag-i-enroll ka sa gym or any kind of improvement pagdating sa katawan mo, sa health mo. Exercise program mo, specific pag-gym, pag-workout,
Basta, balik-alindog program to ngayong 2025. Siguro yan yung isa sa New Year's resolution mo, project mo, goal mo. Pero, pwedeng, pagbabago ng pag-i-improve ng health mo through lifestyle changes or diet. Ayan, marami kang possible na makilala or maging kaibigan ngayong 2025 Pisces. So, may mga bagong friendships, acquaintances, connections. Wow, ang ganda. So, yun na nga, makakahanap ka nga ng trabaho na feel mo, at home ka doon. Siguro magiging okay yung samahan nyo, mga katrabaho mo or boss mo. Komportable ka doon. Tsaka magkakaroon ka ng positive work outcomes. So, ito na yung mga baka makapasa na kayo sa interview, mahire na kayo, magustuhan ninyo yung trabaho na mapapasok ninyo, ma-enjoy nyo, at pwedeng makasundo nyo rin yung mga katrabaho nyo dyan. Consistent efforts will bring rewards and the major purchases worth making. Yan, mukhang may mga bibilihin ka rin ngayong 2025 na major ha. Halimbawa, bibili ka ng bahay, bibili ka ng sasakyan, basta anything na major para sa iyo na bibilhin mo, ipupundar mo. Basta may bibilihin. May pagkakagastusan or ipupundar. At kung magiging consistent ka nga daw sa pagiging masipag sa pag-e-effort, merong magagandang results or rewards na mapapala ka ngayong 2025. Tignan na natin yung iba pang paparating sa iyo, Pisces. Jug, grasshopper, pale. Uy, so makakaluwag ka na, Pisces, ngayong 2025, magiging mas masaya ka, mas makakapag-enjoy ka, siguro magkakaroon ka ng social life, magkakaroon ka ng time sa sarili mo, pagbigyan mo naman yung sarili mo. Ito na yun Siguro mababawasan yung mga aligaga mo, mga responsibilidad mo, kung natali ka man sa responsibilidad at hindi mo na pagbigyan sarili mo, puro inasikaso mo ibang tao. Well, ngayong 2025 is mabibigyan mo na yung sarili mo na. Okay, yung mga na-deprive sa iyo nung mga nakaraan buwan or nakaraang taon. Ayun Mababawasan yung mga mo, isipin, alalahanin, asikasuhin, responsibilities, at mas mabibigyan mo ng mas magkakaroon ka ng self-care. Kung anong deserve mo, Meron ka ring grasshopper, pagtalo nito So, taking a leap of faith, hindi ko alam, makikipagsapalaran ka ba? Meron ka bang gustong pasukin or pikit mata mong papasukin yan? Maglalakas loob ka, buong tapang, buwis buhay, parang ganun. Parang ganun Basta magte-take ka ng risk, itatry mo yan. Merong mga important matters, Pisces, na kailangan mabusisi mong i-handle or maging maingat ka rito. Hindi ko alam kung ano to, binabanggit ng grasshopper. Ayan, Pisces, finally, may aalis mo na yung sarili mo dito sa situation na to, maililigtas mo na yung sarili mo. 2025 yung year na makakalaya ka na, marirescue mo yung sarili mo dito sa situation na toxic or whatever. Basta, kumbaga kung na-stuck ka sa kumunoy, na-trap ka, nakulong ka, whatever, ito na yung time na makakaalis ka na doon. Bahala ka na sa symbolism, hindi ko alam kung anong ganap. So, tignan na natin yung pinaka-summary ng love life mo, Pisces. Pwedeng energy mo, energy ni person mo yung masagap dito. Ano yung pinaka-summary ng love life mo ngayong 2025? Ay, ano ba to, Pisces? Mukhang may mga pagsisisihan dito. Possible na mangungulila ka. Pag sinabing mangungulila, either nag-break kayo, iniwan ka, or basta may ganun Or pwedeng maging magkalayo kayo kahit naman hindi kayo mag-break or mag-separate, maghiwalay, Halimbawa, yung asawa mo nag-abroad, naiwan ka dito. Syempre,
malayo kayo sa isa't isa. So, may pangungulila. Or, kung iba naman, kung ginost kayo, iniwan kayo, tapos ikaw yung parang naiwan ng parang hinahanap-hanap mo yung person, para kang nangungulila doon sa pag-alis, pag-iwan sa'yo. Either depende. Basta meron ditong malaking part ng buhay mo is empty because nawala yung person na yun, or vice versa kung siya man yung nakakaramdam niyan sa'yo. Oo, parang may malaking butas or malaking nawala sa'yo nung hindi na kayo together. Namimiss mo tong tao na to or namimiss ka niya. Mamimiss mo siya or mamimiss ka niya. Meron ka rin mga pagsisisihan na yan. Na sana sinabi mo hindi na lang dapat naging ganito, hindi mo na lang ginawa to, sana hindi na lang nangyari. Okay, so may mga pagkakamali kasi may regret So, yan. May either mga pagkukulang yan or pagkakamali na pinagsisisihan mo or pinagsisisihan ng person mo. Definitely mistakes, ayan. May mga bad moves, bad choices, bad decisions siguro pagdating sa relationship na pwedeng yun yung maging cause kung bakit may pagsisisihan. Okay, so kung meron mang mga nagkamali dito sa'yo or kung nagkamali ka man dito sa person na to ngayong 2025 is nandun na yung ito na yung year kung saan ma-accept yung mga paliwanag, mabibigyan ng clarity yung side ng bawat isa. Or dito, ito yung year kung saan magkakaroon na lang kayo ng kasunduan, mutual understanding about something or agreement. Okay? So, tignan pa natin yung ibang messages sa iyong tarot cards. Meron kang Sun card, meron kang Four of Swords, Four of Cups. Tapos sa bottom ng deck mo, meron kang Eight of Swords. So, malakas ang energies ng Gemini, Libra, or Aquarius dito. Pero pwede ring may Leo. Pwede ring may water sign na kapareho mo. Cancer, Scorpio, or Pisces. Makakalaya ka na, Pisces, ngayong 2025. Ayan, nakita mo tong pale, tsaka ito. Ito na yung time mo. Finally, mafi-free ka na. Kung ano man itong naging bondage na yan, na-stuck ka man sa isang relationship, sa isang sitwasyon, makakalaya ka na finally. Ayan na yung freedom mo. Ipagkakaloob mo sa sarili mo or ipagkakaloob ng langit sa'yo yan or ipagkakaloob ng kung sino mang person or situation, circumstances. Andyan, ito na yung period ng positive sa'yo, Sun card, Manunumbalik lahat ang sigla, ang saya, ang health. Napaka-optimistic, napaka-positive na lahat ng bagay. Alam mo yon, yung good stuff nandito sa 2025 mo, ito na yung nakakabangon ka na uli, malaya ka na uli, magagawa mo na yung gusto mo, magiging happy ka na uli. Andyan din yung makakahanap ka ng yung feel mo, komportable ka na jowa, relationship, or trabaho, or setup, And dito na rin yung period ng growth, ng recovery, kung ikaw man ay naging matamlay, depressed ng mga nakaraan, or unhealthy, manunumbalik lahat ng good stuff sa buhay mo. Ito ay indication ng magagandang bagay na paparating sa iyo. Positive yan lahat. Or kung naghahanap ka nga ng clarity, pwede rin naman. Kasi maliliwanagan ng araw. Ito na yung year na mag-glow up ka, kumikinang ka, blooming ka, masaya ka. Nagra-radiate yung happiness mo nang gagaling sa loob, nagra-radiate sa labas yun, nakikita nila sa'yo yun. Okay?
Basta happy times, good stuff paparating sa iyo ngayong 2025. Wow, ito na nga yun. So, makakaroon ka na ng pahinga, big break, Pisces. Kung nagkaroon ka man ng mga pabigat, pasakit sa buhay mo ng mga nakaraang buwan, nakaraang taon, ito na yun. Finally, makakapag-recharge ka na ng batteries mo. Matatanggal na yung matagal mong mga stress, torture sa isip mo, whatever, na halimbawa, yung mga obligations mong matagal na na-burden ka dun. Ayan, magiging magaan, feather. Ito na yung year na makakagaan ka na, makakaluwag ka na, makaka-bounce back ka, magiging happy ka. Makaka-recover ka, okay? Although may nakikita ako dito, Pisces, na parang ikakalungkot mo. Parang may namimiss ka rito. Ayan, no? Parang, oo. Siguro may short period ng, ewan ko parang mayroon kang pinag-iisipan or pinagsisisihan, ikinalulungkot, or hinahanap-hanap. Kasi itong Four of Cups, pwedeng ang dami mo ng blessings na nakapalibot sa'yo, pero parang meron pa rin something na kulang, or parang meron kang something na hinahanap. Sabi nga, kasi parang may absence dito diba? Despite all these blessings, parang meron pa rin, you're feeling still empty kasi parang may something na kulang. And possible na may kinalaman sa romantic, no? Hinahanap mo yung person na yun siguro. Baka dating nandyan siya tas nawala siya sa buhay mo. I don't know. It could be anything din. Hindi lang naman romantic, Pwede rin may offer sa'yo pero baka hindi ka interesado. Offer man yan ng job, ng business, or romantic, no? Pwede may mga nagkakagusto sa'yo. Mag-o-offer sa'yo ng ganito, ganyan na romantic pero hindi ka interesado kasi hindi sila yung gusto mo or hindi ito yung job na gusto mo, or hindi ito yung opportunity na gusto mo. Meron kang ibang gusto. So, yun yung maliwanag na nasisense ko dyan. Okay. Para sa'yo, yun lang yung magpapasaya sa'yo, or para sa'yo, yun talaga yung gusto mo or hinahanap mo. Kahit na maraming lumalapit sa'yo kung ano-ano rito. Okay? Tingnan na natin yung pinaka-affirmation, closing message or advice sa'yo para sa year 2024. Ang nahugot natin is motivation. Ang pinakamansahe, mensahe, motivate yourself to create what you desire in your life. So, yun na nga, nakikita ko nga, napaka-uplifted ng spirit mo, napaka-positive mo sa lahat ng bagay. Kaya nga, napaka-motivated mo. At yun yung ma-attract mo, mga positive things, diba? Yung sinasabi ko, paparating sa'yo, puro positive. Kasi nga, positibo yung pananaw mo pag-iisip mo Diyan ka mananalo. Yan yung ma-attract mo ngayong 2025. Puro positive. At, andyan yung matitinding possibilities. Ayan, anything is possible as long as ini-imagine mo, iniisip mo na kaya mo. Positive thinker ka kasi. Kaya anything is possible. Kailangan mo lang daw maging clear-minded. At dapat sure ka kung ano ba talaga yung mga gusto mo ma-achieve, yung mga goals mo, yung mga dreams mo. At saka may mga dreams dito na nagmamanifest para sa iyo, Pisces. Kung ano man yung mga napapanaginipan mo or mga pinapangarap mo, magmamanifest yan ngayong 2025. Ayan. Basta i-keep mo lang itong positive thinking mo, yung pagiging motivated mo, yung uplifted spirits mo, at maging persistent ka lang daw. And para sa affirmation mo, I am motivated to create my dream. So, therefore I conclude, Pisces, na maaari mo talagang hindi imposibleng ma-reach mo yung dream mo ngayong 2025. God bless you, Pisces. Blessed New Year sa iyo. Sana makatulong tong reading, at if ever sa future magkatotoo ito, balikan mo kung mag-comment ka dito. Take care. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.